Labanan sa Gaza. Patuloy na naglalagablab matapos ang pagpatag sa bandang itaas ng lungsod, sinunod-sunod ng mga Israeli ang ibabang bahagi nito. Ilang libong gusali ang nawasak at kasama dito ang mga sambahan ng mga Muslim. Hindi lang isa o dalawa o 10, kung hindi 1,000 mga moske ang pinasabog mula noong Oktubre. Pero hanggang ngayon ay hindi maawat ng mga tinaguriang defenders of faith sa Middle East ang patuloy na pagpapasabog sa mga sagradong gusali. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang akusasyong paglabag sa laws of armed conflict laban sa Israel ay tila may technicalities. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Nasa mga huling araw ng ika-4 na buwan ng labanan sa pagitan ng grupong Hamas at ng Israel Defense Force. Sari-saring balita ang lumalabas na pabor sa magkabilang panig, pero yung iba ay hindi maganda para sa magkatunggali. Isa sa pinakamainit na ulat na maririnig ngayon ay hinggil sa mga pinasabog na moske sa Gaza. Ayon sa Islam religion, ang moske ay gusaling ipinatayo upang sambahin si Allah, kung saan ang mga Muslim ay nagbabalikatan, nagkakaisa sa kanilang pagmamahal sa Diyos at sa pagnanasang bigyang kasiyahan ito. Tinuturing na banal at sagrado ng mga Muslim. Kaya naman milyong-milyong taga-suporta ng Palestina kasama ang nasa Pinas ang nagprotesta noong pinasabog ng Israel ang ilang moske. Ikinagulat ng marami ang unang videong lumabas noong buwan ng Oktubre sa WNCT na pinasabog ng puwersa ng Israel ang ilang moske sa Gaza. Kasama dito ang moske ng Al-Sawsi at Yarmouk. Sa sumunod na buwan ng Nobyembre, inulat sa Relief Web ng pag-atake ng Israel sa dose-dosenang moske at simbahan sa Gaza ay talagang labag sa batas ng digmaan. At hindi lang mga Muslim ang nagsasabi nito, dahil base sa pahayag, ang Euromed Human Rights Monitor ang nag-aakusa ng pagbobomba sa mga pribadong gusali ay malinaw na labag sa international humanitarian law at sa batas ng digmaan. Kaya walang duda na ang ginagawa ng IDF ay labag sa batas. Marami ang umalma at nagbanta sa Israel na hindi nila hahayaang wasakin na lang ang mga sagradong gusali. Mukhang pagtutulungan ng lahat ng bansa sa Mideast ang estado. Pero ikinagulat ng lahat, makaraan lang ang ilang linggo, inulat sa Fars News ng Iran buwan ng Disyembre taong 2023 na sobra sa 100 moske ang nawasak sa Gaza dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel. Dahil sa lumabas na pahayag, lalong nag-alboroto ang halos 2 bilyong mga Muslim, hindi lamang sa gitnang silangan, pati sa Pilipinas at sa buong mundo. Marami ang umaasa na makikialam na ang mga bansa at ang mga tinatawag na defenders of faith upang pigilan ang pagsalakay sa Gaza at pagbomba sa mga moske. Matapos lang ang ilang araw, nagtuloy-tuloy pa rin ang mga Israeli sa pagsalakay at isa na namang hindi kapanipaniwala ang naganap. Inulat sa Middle East Monitor na nadoble na ang nawasak sa moske sa Gaza Strip, halos 200. Sa kabila ng banta ng gitnang silangan laban sa Israel, nagpatuloy ang IDF sa pagpapasabog sa mga sibilyang gusali, partikular na sa mga sagradong moske. Dito na inakala ng marami na magdedeklara ng World War III ang buong gitnang silangan dahil hindi papayag ang Middle East na masakin ng Israel ang kanilang sambahan. Ilang araw naghintay ang madla sa pagdeklara ng isang napakalaking digmaan. Pero wala namang nangyari. It's a narrow strip of water in the Middle East that leads to the Suez Canal, a crucial trade route linking Europe and Asia. Marami sa Pilipinas ang hindi naniniwala na kinayang pasabugin ng Israel ang mga sagradong moske sa Gaza at marahil ay mga edited lang raw ang pinakikita sa balita. Ayon sa mga taga-suporta ng Hamas sa Pinas, tapos na raw ang gyera sa Gaza at patay na ang lahat ng kasundaluhan ng IDF at ngayon ay maganda na raw ang buhay ng mga Palestina.
Totoo na mahirap paniwalaan ang ganitong pangyayari. Gayunpaman, tanggapin man o hindi ang mga balita, hindi na ito mahalaga. Ang pagdurusa ng mga walang malay na sibilyan, mga bata at matatanda, ay hindi mababago kung itatanggi ang nangyayari sa kanila. Lalo na noong binalita sa The New Arab bago matapos ang buwan ng Enero na umabot na sa 1,000 moske ang winasak ng Israel. Bakit hinayaan ng gitnang silangan mawasak ang mga moske? Mahalaga ang lugar sambahan sa anumang kultura at lahi sa lipunan. Bahagi ng kasaysayan ng mga taga-Gaza ang sobra sa 1,000 moske sa lungsod. Ito ay ang sinasabi nilang identity marker o isa sa mga bagay na mapagkakakilanlan ng sarili. Kaya noong nawasak ang mga gusali ay hindi lamang konkreto at bato ang gumuho, pati ang kanilang pagkatao. Kaya nagpahayag ng matinding banta ang buong Middle East laban sa Israel noong ginanap ang pulong ng Gulf Cooperation Council buwan ng Disyembre taong 2023. Pero ang tanong ng marami ay, kung malinaw na labag sa batas ang pagpapasabog sa mga moske, bakit hindi ito mapigilan ng United Nations at kahit ng mga Arabo? Marami ang namangha kung bakit nga ba. Malalim na katanungang nararapat na bigyan ng makabuluhang kasagutan. At ang sagot kung bakit hinayaang pasabugin ng 1,000 mga moske ay nakalakip sa batas dinigil sa International Humanitarian Law o ang Law of Armed Conflict. Inulat sa Reuters na labag sa international law ang pagkuha ng mga sibilyan upang gawing hostages, katulad ng ginawa ng grupo ng Hamas noong buwan ng Oktubre. Sa kabilang banda, bawal din ang pagbomba ng mga gusaling pang-sibilyan, katulad ng pagwasak ng Israel sa 1,000 moske sa Gaza. Sa unang tingin, malinaw na parehong lumabag ang dalawa sa batas at kailangan nilang panagutan. Kung pareho palang lumabag, bakit hanggang ngayon hindi pa rin mapigilan ang pagpapasabog sa mga moske? Bagamat magkaiba ang kaso hinggil sa mga nasirang sibilyang gusali at ang kaso ng mga 26,000 napatay sa Gaza, pareho itong sinusuri ngayon. Ang akusasyon hinggil sa pagkawasak sa mga moske ay madaling malutas kung pamilyar ang isa sa batas ng digmaan. Pinahayag muli sa Reuters na binalaan ng International Criminal Court ang Israel na kailangang ipakita na ang pagbomba sa mga sibilyang gusali kasama ang mga moske ay naaayon sa batas. Teka muna, bakit sinabing ang pagsira ay kailangan ayon sa batas kung ang pagbomba ay labag nga sa batas? Dito mayroong mga technicalities. Kapag sinabing technicality sa batas, ito yung mga maliliit na kondisyon, mga pasikot-sikot sa batas at minsan ay mga palibre. Ang sabi nga nila, in every rule, there are exemptions. Bagamat bawal pasabugin ang mga moske dahil sa ang mga ito ay pang-sibilyan, ang exemption dito ay, kung gagamitin ng Hamas ang isang sibilyang gusali, magbabago ito ng katayuan at magiging pang-militar. Ibig sabihin, anumang ginagamit ng Hamas sa pakikipaglaban ay maaaring tirahin, maging paaralan, ospital o moske ito. Ang mga tunnel sa ilalim at mga tinatagong sandata ang nagtanggal dito ng pagiging sibilyang gusali. Kung mapapatunayan na ginagamit ng Hamas ang mga moske sa pakikipaglaban, naaayon sa batas kung wawasakin ito ng Israel. Kaya marami ang nagsasabi na ang pagwasak sa mga moske ay kasalanan ng Hamas noong nilagyan nila ng tunnel ang buong Gaza at sa mga sibilyang gusali nagtago ng sandata. Marahil inakala nila na magagamit nilang panangga ang mga moske, paaralan at ospital at hindi maaaring pasabugin, pero hindi nila alam ang technicalities ng batas sa digmaan. Ang tila magandang plano noon ay mukhang magbabackfire sa kanila ngayon. Kung mapapatunayan ng Israel na ginagamit ng Hamas ang mga moske, maaari silang maabsuelto sa kaso ng violations laban sa International Humanitarian Law. Mag-alboroto man ang buong gitnang silangan sa ginagawa ng Israel, wala na silang magagawa. Anong aral ang mapupulot dito?
Hanggang tiyan ang magkabilang panig sa Gaza ay hindi pa rin tumintila at ang pagwasak sa mga gusali ay patuloy pa rin. Bagkus mas lalong umiinit ang labanan at kumalat na sa buong gitnang silangan. Sino man ang mapatunayang may kasalanan sa huli at anumang exemption na pasikot-sikot sa batas ang mapahintulutan, hindi na mababago ang pagguho sa buhay ng maraming taga roon. Buhay na hindi na muling maibabalik pa kahit magkaroon ng ceasefire ang dalawa. Ika nga nila, anin pa ang damo, patay na ang kabayo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.